Magandang hapon Pilipinas, narito ang latest update tungkol sa Tropical Depression Josie. Patuloy pang humina itong si Bagyong Josie at nasa kategorya na nga lamang na Tropical Depression. Huli ngayong namataan sa layong 1,070 kilometers east o silangan ng southeastern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso pa na maabot hanggang 55 kilometers per hour. Patuloy tayo kumikilos pa north-northwestward o hilaga-hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At nananatili pa rin na wala itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Samantala, meron nga tayong isang bagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At huli nga yung namataan sa layong 820 kilometers kanluran nitong extreme northern Luzon. Sa ngayon ay medium chance na maging isang ganap na bagyo itong nasabing low pressure area at meron tayong nakikitang dalawang senaryo. Una, maaari itong maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras habang pumupunta sa may katimugang bahagi ng China at maaari nga na panandalian lamang yan at patuloy na nga humina. At meron namang ikalawang senaryo na kung saan maaari itong mas lumapit sa kalupaan ng Hong Kong. At dahil nga lalapit yan sa kalupaan, mas mababa yung chance niya na maging isang ganap na bagyo. Alinman sa nasabing dalawang senaryo ay walang direktang epekta pa rin sa alinmang bahagi ng ating bansa. Samantalang habagat pa rin ang siyang umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Nagdadala nga yan ng katamtaman hanggang sa kung paminsan-minsan ay malalakas na mga pag-ulan. At base nga sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan na nga natin sa susunod na mga oras ay maaari ng mas lumayo na nga yung pagkilos nitong si Bagyong Josie sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan nga na kilos na yan pa north-northeastward at maaari nang makalabas mamayang hapon o gabi. Inaasahan na din natin yung patuloy na paghina nito at maaaring maging isang low pressure area na lang pagsapit nga dito sa labas ng PAR. Nanatili pa rin na sa mga susunod na oras, wala ring magiging direktang epekto to sa alimang bahagi ng ating bansa. At dahil nga meron pa ring epekto yung habagat dito sa may bahagi ng Luzon, asahan nga natin na sa may mga area sa baybayin, maging sa mga exposed parts dito sa may matataas na lugar, asahan natin na may malalakas pa rin na hangin na dala ng habagat sa may bahagi ng Northern at Central Luzon at kanlurang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. By tomorrow, mas babawasan nga yung mga areas dito sa mga na-mention natin na parte ng Luzon dahil sa posible pang paghina nitong si habagat. At dito na nga lamang yan sa may part ng Northern at Western parts ng Northern Luzon at Western section ng Central Luzon, magpapatuloy nga yan hanggang sa Huwebes. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat nga lamang sa mga papalaot dito sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon.